Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Iloilo. Ito po ang kwento. Ako ay isang uniko iho. Nag-iisang anak ng aking mga magulang. At ayon sa aking ina, ako raw ang tanging bagay na nagbuklod sa kanilang mag-asawa. Bagamat hindi kami nakakariwasa sa buhay, ay pinalaki akong busog sa pagmamahal at aruga. Busog din ako sa gulay, kamote, mais, at iba pang mga tanim namin sa bukid. Kahit mahirap ang aming buhay, lahat yun ay tinitiis ng aking mga magulang. Ako naman bilang sukli sa aking mga magulang, ay ako ang katuwang nila palagi sa bukid. Lalo na kapag walang eskwela, at laging kasakasama ni tatay mga ngahoy sa kabundukan. Ang aming bahay ay sa may bandang Dumangas. Medyo liblib yung bahagi. Kung kaya't tinatyaga ko ang pagpaparot parito para lamang makapasok sa pag-aaral. Dahil yun ang laging kabilin-bilinan sa akin ng aking ama. Na wala daw siyang ibang maipapamana sa akin kung hindi ang pag-aaral. Kung kaya't pag nakakaramdam ako ng pagkatamad sa pag-aaral, lalo na pag nakikita ko yung ibang mga batang hindi din nag-aaral, si tatay ang unang-unang nagagalit. Huwag kang tatamad-tamad sa pag-aaral. Alam mo ba, yan lang ang magiging pag-asa mong umasenso. Ano gusto mo? Magkaya ka sa amin ng nanay mo. Laging linyahan ni tatay kapag tinatamad na akong pumasok. Dahil sino ba naman ang hindi tatama rin? Elementarya pa lamang ako, kilo-kilometro na ang aking nilalakad para lamang makapasok. Dagdag pa dyan ang putik kapag maulan at alikabok naman kapag maaraw. Araw-araw kong binabaybay ang mga pilapil para lamang makatawid hanggang sa kalsada at sa kalalakaring muli patungong eskwelahan. Sa isang banda naman, hindi naman ganun sa akin si nanay. Pagdating sa pag-aaral, ay hindi ako nito pinipilit pumasok. Kung minsan pa nga, siya pa ang nagsasabi sa akin na huwag na lang daw akong munang pumasok. Huwag ko daw pilitin. Lalo pa at sasabayan ko pa ng pagdadrama na kunyari may masakit akong nararamdaman. At dahil dun, kung minsan nagkakaroon ng bangayan sila nanay at tatay. Dahil talagang ayaw na ayaw ni tatay na lumiliban ako ng klase. Pero hindi naman nagpapatalo si nanay. Kung may mangyari dyan sa anak mo, nakita mo ng masama ang pakiramdam kung mabinat yan. Bulyaw ni nanay kay tatay habang ipinagtatanggol ako na huwag pumasok. Ako naman sa loob-loob ko, nakakaramdam ng hiya. Lalo pa at alam ko namang nagdadahilan lang ako na huwag pumasok. Kung kaya't sa mga sumunod na araw, ako na mismo ang kusang pumapasok upang maiwasan ang bangayan nilang dalawa. Kagaya ng nasabi ko kanina, nag-iisang anak lamang ako. At 3 lang kaming magkasama sa aming bahay. Nakakasama nga ng loob na kami na nga lamang 3, nag-aaway-aaway pa. Lalo pa, pag ako ang dahilan ng kanilang bangayan. Kaya para maiwasan yun, ako na mismo ang kusang pumapasok. Ngunit isa sa mga dahilan ko kung bakit nakakaramdam ako ng pagkatamad pumasok, ang usap-usapan sa aking mga kaklase. Minsan narinig ko ang iba kong kaklase na nagbubulungan habang dumadaan ako. Pagkadaan ko sa kanilang tapat,
kaagad nagtinginan sila sa akin na para bang may ayaw sabihin. Hanggang sa tanungin ako ng isa kong kaklase. Totoo ba, Pilo, na aswang daw yung isa sa mga magulang mo? Tanong neto sa akin. Hindi totoo yan, ha? Di kung aswang yung magulang ko, di dapat lumilipad ako papuntang eskwelahan. Hindi naman di ba? Sagot ko pa. Oo nga. Tama ka nga, Pilo. Ito kasi sila Kadyo Kung ano nung kinukwento, di naman pala totoo. Sagot pa ng aking kaklase. Bagamat nasa elementarya pa lamang ako nun, madalas na akong nakakarinig ng ganong usapan sa aking mga kaklase. Tandang-tanda ko yun nung ako ay nasa ika-4 na baitang pa lamang. Kung kaya't hindi na ako nakatiis. Pagka-uwi ko, tinanong ko agad si tatay. Tay, sabi ng kaklase ko, aswang daw yung magulang ko. Totoo ba yun? May ginagawa nun si tatay, pero bigla itong natigilan nung marinig ang aking tanong. Bigla ding napatingin si nanay sa akin sa tinanong kong yun. Biglang tumingin si tatay kay nanay na medyo makahulugan. Hindi ko alam kung bakit, pero yun ang pakiwari ko. Ilang sandali pa ay tumingin sa akin si tatay. Walang katotohanan yan, anak. Katunayan, yun nga ang dahilan kung bakit tayo nanirahan dito at nagpakalayo-layo sa mga tsismoso at tsismosa para maiwas tayo sa mga ganyang klaseng gulo. Ayoko ng mga ganyang usap-usapin. Umiiwas tayo dyan. Sagot naman ni tatay. Ay nako, Pilo. Kung panay ganyan lang ang maririnig mo sa eskwela, mabuti pa. Tumigil ka na sa pag-aaral. Sagot naman ni nanay. Ayan naman ang hindi maaari. Mag-aaral ka. Dahil hindi madali ang buhay sa bukid. Dahil kapag makapag-aral ka, matuto kang magbasa. Matututo kang magsulat. Magkakaroon ka ng pagkakataong makaalis sa ganitong buhay. Sagot pa ni tatay habang nakating naman kay nanay. Kaya huwag mong papansinin yung mga yun. At para mapatahimik ang mga nagsasabi sa'yo nun, lalo kang huwag lumiban. Lalo mong paghusayan sa iyong klase. Dahil kung magpapatuloy ka sa pagliban, lalo ka lang pag-uusapan ng mga yan. Sagot pa ni tatay. Tumahimik na lamang si nanay sa sinabing yun ni tatay. Dahil akala ko, mauuwi na naman sa bangayan yung tanong ko niyon. Pero ang sinabing yun ni tatay ay sinunod ko. Kung kaya't kinabukasan, ay hindi ko na lamang pinansin ang mga pinagsasasabi ng aking mga kaklase at itinuon ng aking sarili sa pag-aaral. Umiiwas na din ako sa iba ko pang mga kaklase at talagang pag-aaral lamang ang aking pinagtuunan ng pansin. Naging maganda ang aking mga marka sa eskwela. Isa ako sa pinaka nangunguna sa aming klase. Maging ang mga guro ko ay pinupuri ako dahil bukod sa lagi akong present, ay ako ang ipinangtatapat ng aming eskwelahan pagdating sa mga paligsahan ng patalinuhan. Ang mga kalaban ko ay mula sa mga eskwelahan mula sa ibang probinsya at bayan. At dahil dun, ay unti-unting nawala yung usapin tungkol sa akin. At mismong mga guro ko pa ang sumasaway sa iba kong mga kaklase, lalo pa pag sila ang nakakarinig nun. Medyo naging popular ako sa aming eskwelahan dahil na rin sa pagiging consistent honor student ko. At napanatili ko yun hanggang sa umabot ako ng high school. Pagdating ko ng high school, dahil sa layo ng aming bahay sa pinapasukan kong eskwelahan,
ay nakitira ako sa isa sa mga kaanak ko sa kabilang baryo. Di hamak na mas malapit na lamang ang aking lalakarin para makapasok kumpara kung sa amin ako uuwi. At dahil dun, kada Biyernes na lamang ako umuwi sa amin. Isang beses nang umuwi ako sa amin, napansin kong wala si tatay. Naisip ko na baka na sa bukid at maraming ginagawa. Subalit sumapit na ang takip silim, ngunit wala pa rin si tatay. "Nay, asan ba si tatay? Bakit wala pa siya?" tanong ko. "Ay, hindi ba nasabi sa'yo, anak? Lumawas ang tatay mo, kasama ang iyong tiyuhin. Baka sa makalawa pa yun babalik," sagot naman ni nanay. Bukod pa ron, may napapansin akong malalaking mga banga na nakalagay sa silong ng aming kubo. "Nga pala, Nay, bakit bigla tayong nagkaroon ng mga banga sa silong? At hindi lang isa, madami," tanong ko pa. "Tatay mo may gawa niyan. Sila nang yung tiyuhin. Yan yatang pinagkakakitaan nila ngayon," sabi pa ni nanay. Ang totoo, ngayon ko lamang ito nakita, yung mga bangang ito. Bukod pa dun, parang may naaamoy akong medyo masangsang. Parang hindi ko mawari. Parang bagoong o parang nabubulok na laman. Pero binaliwala ko na lamang to. Dahil baka nga ito ang bagong pinagkakakitaan nila tatay. Lumipas ang ilang araw. At hindi pa din umuwi si tatay. Hanggang sa nakabalik na ako sa bahay ng aking mga tiyahin upang mag-aral. Sa mga sumunod na linggo, laging ganun. Lagi kong hindi naaabutan si tatay. Palagi lang si nanay ang nandoon. At yung banga sa ilalim ng aming silong ay tila nadadagdagan pa. At isa pa, parang nagiging maamoy yung aming bahay. Parang lalong umaalingasaw ang masangsang na amoy. At napansin ko yung itsura ni nanay. Habang tumatagal parang lalo tong dumudungis. Hindi ko naman matanong ng diretsa kung naliligo pa ba si nanay o hindi. Dahil lang totoo, mahirap naman kasi talaga ang tubig sa parting iyon ng aming lugar. Dahil dun nakaramdam pa ako ng hiya. Dahil ako dati ang nag-iigib ng tubig para kina nanay. At syempre, may edad na rin si nanay. At hindi na nito kakayanin pang mag-igib pa ng malayuan. Kaya medyo nakonsensya ako at nakaramdam ng hiya. "Anak, ako na lang ang madalas na naririto sa bahay. Madalas wala ang iyong ama. Baka namang pwedeng dalasan mo ang pag-uwi dito. Wala akong kasama dito tanong pa ni nanay. Dahil doon nakaramdam ako ng konting kirot sa aking dibdib. "Sige po, Nay. Susubukan ko pong mapadalas ang pag-uwi ko dito. Kapag wala pong pasok, agad akong pupunta dito," sagot ko pa. "Sana nga, anak. Malapit ka na bang makatapos sa high school? Dumito ka na lang muna. Sayang naman ang ating lupa. Kita mo, nakatiwang mang. Walang nag-aasikaso. Hindi na namin ito maasikaso ng iyong ama," sabi pa ni nanay. Bigla akong naguluhan sa mga sinabing yun ni nanay. Dahil bukod sa pagtatapos sa high school, inais ko din sanang makapagtapos sa kolehiyo, kagaya ng bili ni tatay. Nasa ganung pag-uusap kami ni nanay nang bigla namang dumating si tatay. "Nako, Mareng! Tigil-tigilan mo nga yung sinasabi mo kay Pilo.
Magtatapos yan si Pilo sa pag-aaral. Biglang sagot naman ni tatay. Kagad naman akong nagmano kay tatay dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nagkikita. Oh, kamusta naman ang pag-aaral mo, anak? Tanong ni tatay. Ayos naman po, tay. Sagot ko. Mabuti. At lalo mo lang pag-iigihan. Huwag mo kaming iintindihin ng nanay mo. Ang mahalaga, makatapos ka. Yan lang ang maipapamana namin sa'yo. Sagot pa ni tatay. Nang maya-maya makarinig ako ng pagdadabog sa kusina mula kay nanay. Abay Maring, ano ba yan? Biglang pagbulyaw ni tatay. Tay, tama na. Ngayon na nga lang ako naririto eh. Mag-aaway pa ba kayo? At dahil dun ay biglang huminahon si tatay. Doon ko na din naitanong sa tatay yung tungkol sa mga banga. Wala yan. Pinatabi lang dyan ng uncle mo, sagot ni tatay. Tay, bakit ganun ang amoy? Parang nabubulok na ewan, sagot ko pa. Buro kasi yan, buro. Yan ang pagkakakitaan kasi namin. Alam mo namang, hindi laging magandang ani kasi. Sagot pa ni tatay. Maayos naman ang gabi na yun at natutuwa ako na muli kaming nagkita ni tatay. Yung bangayan nila ni nanay ay normal naman yun sa kanila. Ang importante ay magkakasama kami. Kinabukasan, matapos kong magawa ang mga dapat kong ayusin sa eskwela, ay ako na ang nag-igib para sa amin. Inabot na ako ng hapon bago pa ako makapagsimulang mag-igib. Malayo-layo ang igiban dito at bibihira na rin ang nag-iigib. Gawa ng malayo talaga ito at malapit na rin sa kagubatan. Habang tinataha ko ang daanan sa igiban, may napansin ako na parang umaangil. Hindi ko malaman kung ano yun o kung anong klaseng hayop yun. Kakaiba ang pag-angil na nililikha nito. Para itong mabangis na hayop. Pero sigurado ako na ngayon pa lamang ako nakarinig nito. Sa tunog pa lamang, tingin ko mabangis at malaking hayop ito. Kung kaya't nagdahan-dahan ako sa aking paglalakad. At halos pating kayad kong binaybay ang daanang balot ng maliliit na damo. Hanggang sa palakas na ng palakas ang pag-angil na aking naririnig. Napagapang na ako upang maikuble ang aking sarili. Habang ginagawa yun, ay palingalinga ako sa paligid. Iniwanan ko na muna ang timbang dala-dala ko. Habang gumagapang, ay may nakita ako sa di kalayuan. Hindi ko mawari kung anong hayop ito. Ngunit may nilalantakan itong sariwang laman. Kitang-kita ako ang pagpilas nito ng sariwang laman sa pamamagitan ng kanyang bibig. Pinagmamasdan ko lamang ito. Hanggang sa bigla itong tumigil at tumingin sa paligid. Parang nakikiramdam. Nang walang ano-ano, ay binitbit nito ang sariwang laman sa pamamagitan ng kanyang bibig at pagapang na lumayo. Habang papalayo ito, ay huminto ito at biglang nag-iba ng anyo at nag-anyong tao. Gulat na gulat ako sa aking nakita. Ngunit ang mas nagpagimbal sa akin ay kilala ko ang tindig ng tao na yun. Hindi ko maaaring maitanggi. Siya si tatay. Napabalikwas ako mula sa aking pinagtataguan at napaatras na parang naglulupasay sa lupa.
Nang makatayo ako, ay kumaripas na ako ng takbo at iniwanan ko na ang timba. Pagka-uwi ko sa bahay, ay kaagad akong sinalubong ni nanay. Pilo! Bakit? Anong nangyayari? Bakit maputla ka? Tanong ni nanay sa akin. Nay, si tatay, nakita ko. Ha? Anong nakita? Hindi kita maintindihan. Si tatay, nakita ko. Nagpalitan nyo. Isa siyang aswang. Pagkasabi ko nun, ay nanlaki ang mga mata ni nanay sa gulat at hindi nakapagsalita. Napaakap na lamang sa akin si nanay. Ang totoo niyan, anak, inilihim namin yan sa iyo ng iyong ama. At yun din ang dahilan kung bakit nais kong makasama kita rito. Dahil natatakot ako sa iyong ama. Pakiramdam ko ay hindi na niya napipigilan ng kanyang pagiging aswang. Sagot pa ni nanay. Anak, dumito ka na muna at samahan mo ang nanay. Pakiusap pa ni nanay. Nung mga sandaling yun, ay gulong-gulo ang aking isipan. Hindi ko malaman ang gagawin. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang mga katotohanang sumasampal sa aking katauhan. Para akong natulala nung gabi na yun. Hindi malaman ang gagawin. At nung gabi ding yun, ay nakakarinig ako ng mga kakaibang pag-angil sa aming paligid. Kagayang-kagaya ng pag-angil na narinig ko sa may igiban ng tubig. Maya-maya pa, ay tinawag na ako ni nanay at naghain ng tila napakasarap na pagkain. Parang ngayon ko pa lamang nakita si nanay na naghain ng mga ganun kasarap na putahe. Marahil ay dahil sa aking natuklasan patungkol kay tatay. Noong mga sandaling yun ay gulong-gulo pa rin ang aking isipan. Hindi pa rin ako makapaniwala sa aking nakita kanina. Anak, kumain ka na muna. Ali ka na rito. Tawag pa ni nanay sa akin, habang ako naman ay nakaupo sa may ilang baitang namin na hagdanan. Ilang sandali pa, ay nagtungo na rin ako sa aming mumunting hapagkainan. Nang siya namang biglang pagdating ni tatay, padabang niyang binuksan ang pintuan ng aming bahay. Gulat na gulat ako. Hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko. Wag na wag mong kakainin niyang pilo. Sabay tingin sa akin ng napakatalim ni tatay na para bang nanigas ako sa aking kinatatayuan. Wag kang makikialam dito! Sigaw naman ni nanay. Anak ko yan si Pilo. At hindi pwedeng masira ang pangarap ko para sa ating anak. Sigaw naman ni tatay. At sa napakabilis na kilos, ay tinabig ni tatay ang mga ulam sa mesa. Nagtalsika ng mga to. Hindi ko na alam ang gagawin. Hindi ko alam kung sino ang una kong aawatin. Kung si nanay ba o si tatay. Nagharap si nanay at si tatay. Ngunit sa pagkakataong ito, ay kitang-kita ko ang kanilang mga mata na nanlilisik. Na kung ano ang mata ni tatay, ay parang ganun din kay nanay. Biglang tumingin sa akin si tatay. Pilo, umalis ka na sa bahay na to. Wag na wag ka nang babalik dito. Sigaw ni tatay. Wag, Pilo. Dito ka nakatira. Dito ka mananatili. Sigaw naman ni nanay.
Hanggang sa nagpambuno na si nanay at si tatay. Gulat na gulat ako dahil ngayon ko lang nakita na nag-away sila ng ganito. Inawat ko si tatay. Subalit napakalakas ng bawat isa sa kanila. Hindi pangkaraniwang lakas ang taglay. Hanggang sa nasira na ang aming dingding sa kanilang pagpapambuno. Hanggang sa nasira na ang aming dingding sa kanilang pagpapambuno. Pagkaawat ko ay aksidenteng nakabig ako ni nanay. At sa simpleng pagkabig na yun, napatilapon ako sa dingding. At dun pa lamang natigilan yung dalawa. Kamuntikan na akong mawalan ng malay dahil dun. Nung mahimasmasan ako, ay nagsalita si tatay. Totoo, Pilo, na isa akong aswang. Pero hindi ako kagaya ng aswang na iniisip mo. Pero bukod dun, ay hindi lamang ako. Maging ang iyong ina ay isa ding aswang. Ayaw kong matulad ka sa amin. Kaya nais kong makapagtapos ka ng pag-aaral at makamit mo ang iyong mga pangarap. Iyan ang pangarap ko para sa iyo. Bakit tay? Tinapon mo yung mga ulam kanina na niluto ni nanay. Ang totoo, anak, ayoko nang magpatuloy ka sa pag-aaral. Gusto kong maging kagaya ka sa amin. Gusto kitang hawakan ng pagiging aswang. Subalit, maring tinututulan ng iyong ama. Sa ganung paraan kasi, makakasama kita ng matagal. Sagot naman ni nanay. Doon ko pa lamang napagtanto ang tunay na katauhan ng aking pamilya. Gulong-gulo ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Parang ang hirap sikmurain ng mga katotohanang nababatid ko ng mga oras na yun. Pero napag-isip-isip ko na bagamat mga aswang ang aking mga magulang, ay pinalaki pa rin nila ako ng pagmamahal at pag-aaruga. At bukod dun, utang ko sa kanila ang aking buhay. Nagpatuloy ako ng kolehiyo at nakapagtapos sa kursong engineering. Sa ngayon, ay nasa ibang bansa na ako at dito nagtatrabaho. At mukhang dito na rin magkakapamilya. Patuloy pa din naman ang komunikasyon ko kina nanay at tatay. Subalit, magpasa hanggang ngayon, ay pinagbabawalan pa rin ako ni tatay na makabalik dahil na rin sa takot na mahawaan ako ng pagkaaswang nila nanay at mismong ni tatay. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero, nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating subscribers, mga silent listeners, mga OFW listeners. Shoutout po kay Rovi, Shiny, Lovely. Shoutout po ito ay mula po kay Boss De Jesus, Ruben Goma. Shoutout po sa inyo. Sa mga taga-Sitio, Badyang Tupol, Weste, Kabatuan, Iloilo, kay Caplito, Tormon, Kagawad, Pesoy,
Pedong, Nonoy, Jason, Tonton, Jeston, Mayang, Ceballos, Menyang, Alan Nano, Putot, Terya, Tope, Rio, Rema, Neneng, Ma'am Dina, and Jonic Charesca. Shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rex Besite. At sa Abarca family, shoutout po sa inyo. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Felicidad Layog. Kay Ma'am Marilu Trentino, shoutout po. Kay Boss Eden Mark Chu, shoutout po. Shoutout po kay Ma'am Lorna Manzon, dyan po sa Antipolo City, shoutout po sa inyo. Sa Estoque family, dyan po sa Taguig, shoutout po. Shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Liay Estoque. Shoutout din po kay Nonoy, Nonoy Tormon, Tonton Tormon, Neneng Hambangan, Emi Ceballos, Pedong Jr., Pesoy Jr., kay Caplito, kay Alan Nano, Jonic, Indina Choresca, at sa Soropia family, dyan po sa Sitio Badyang Tupol, Weste Cabatuan, shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rex Besite. Kay Ma'am Vina Rodriguez Sobrepeña, dyan po sa Palawan, shoutout po. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Tommy Delgado. Shoutout po kay sa JJNP Vlogs, dyan po sa Riyadh. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Ganun din po sa Claire Diaries. Ganun din po kay sa channel po niya Boss Sally Mix Vlogs. Shoutout po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo bisita na po sa channel niya, Real Mix Vlogs. Kay Boss Joey Makatigos and his 6-year-old kid po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Abamo, Araza, Akarkar family, dyan po sa Katbalogan, Samar. Ang shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Felicidad Layog. Shoutout po sa Ferolino family, dyan po sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jamir Ferolino. Kay Boss Nainay Seng, shoutout po. Shoutout din po kila Kuna Love Manila, Shiny Jodes, Samuel, Rovi, Jane, Ronel, Manila. Ang shoutout pong ito ay mula po kay De Jesus Ruben Goma, shoutout po. Kay Boss Dennis Parcon, shoutout po. Shoutout po kay Boss De Jesus Ruben Goma, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Juan Luna Chavez, dyan po sa Davao City. Shoutout po sa inyo, sa mga taga Davao. Shoutout din po kay Ma'am Bella Rogers, dyan po sa New York. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Bayit Ako Narakista. Shoutout po sa iyo, boss. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel niya, Bayit Ako Narakista. Shoutout po kay Boss Jojo Renato Alcantara, aka Bahaw at Bostok. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Ryan Pereira. Shoutout din po kay Ma'am Beng and Sir Ronnie Cachillar, dyan po sa Muntinlupa City. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Sir Lito Estoque. Shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Liay Estoque. Shoutout po sa inyo. Magtanim Vlogs, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo bisita na po siya ng Magtanim Vlogs. Shoutout po sa Besa and Peñolbo family at sa Sigma Alpha Epsilon Sorority from Ma'am Arlene Besa. Shoutout po sa inyo. Boss Sandy TV, shoutout po. May time po kayo bisita na po sa channel Sandy TV po. Shoutout din po sa Pure Channel. May time po kayo bisita na po sa channel po, Pure Channel po. Shoutout din po kay Ma'am April Albania. Shoutout po. Shoutout po kay Boss Marlon Paro, kay Foreman Peter, Lance, Brian at Fer. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Juveline Jadia. Shoutout po. And shoutout din po kay Boss Edelberto Cañete. Shoutout po. Kay Boss Roldan Plana. Shoutout po. Kay Boss Rubilin Dorian. Shoutout po.
Shoutout din po kay Boss King Froisky Vlog. May time po kay bisita na po sa channel niya. Shoutout din po kay Boss Edward Oropesa. Kay Boss Nance B. Molino, shoutout po. Kay Ma'am Maria Fe Horekiri, shoutout po dyan sa Japan. Shoutout din po kay Ma'am Veronica Lino. Shoutout din po sa wife po ni Boss Bobby Gonzales, si Ma'am Melsa Padilla, shoutout po. Kay Boss Jans Brusola, shoutout po. Shoutout din po sa wife po ni Boss Jan Agustin, kay Ma'am Candy Montebon, shoutout po. Kay Ma'am Jane Domingo, shoutout po. Kay Ma'am Jane Talamor, shoutout po. Kay Boss Dexter Ilagan, dyan po sa South Korea, shoutout po. Kay Boss Ryan Perea and Perea family and Manila family, dyan po sa Tansa Cavite, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Princess and Cloverita, shoutout po. Kay Boss Randy Batyansila, dyan po sa Malaysia, shoutout po. Hardin family, shoutout po. Shoutout din po sa channel po ni Boss Michael Timoray TV. May time po kayo, bisita na po channel niya. Kay Ma'am Christine Halao, shoutout po. Kay Boss Jaime Meneja Jr., shoutout po. Kay Boss Rochelle Taxi, dyan po sa Cebu, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Jovan Pase, sa wife po niya si Ma'am Maricel, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Esplana family, dyan po sa Muntinlupa. Shoutout din po kay Boss Alvin Fernando. Ang shoutout po ito ay mula pa kay Ma'am Tess Fernando. Kay Boss Glenn Solvidilla, shoutout po. Boss Joan Cano, shoutout po. Kay Boss Jomar, dyan po sa Mindanao, boss, shoutout po. Maraming salamat po sa mga napakagandang kwento. Boss Jordan Gabiaso, dyan po sa Salala, Oman, shoutout. Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Boss Gabriel Lobiano, shoutout po sa boss. Ma'am Ellen Flores, shoutout. Team Hawkers Hunter, shoutout sa boss. May time po kayo bisita na po channel. Team Hawkers Hunter. Ma'am Amy Mendoza, shoutout po. Diyan po sa Calaca, Batangas. Boss Loring Turla, pati shoutout sa boss. Jadron Bacasmon, shoutout po. Boss Luis Fresco, shoutout sa boss. Boss Poichi 0629, may time po kayo bisita na po channel. Poichi 0629. Shoutout din po sa Achillar family, kay Ma'am Beng and Boss Ronnie, shoutout po. Kay Boss William, shoutout po. Ma'am Krisha Dings, dyan po sa Singapore, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Maricon Trinidad, shoutout. Boss Rodil Katabay, dyan po sa Maple Ridge, Canada, shoutout po. Boss Rocky Rodriguez, shoutout po. Shintoy TV, may time po kayo bisita naman siya na Shintoy TV po. Ma'am Felicidad Layo, shoutout po. Ma'am Malusina dyan, shoutout po. Boss JR Samante, shoutout. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel, shoutout po sa inyo, sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapil, dyan po sa Kentucky, shoutout sa boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo bisita na channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Uni, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo bisita na po channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa'yo. Boss Mad, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po.
Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa'yo, boss. May time po kayo, bisita naman sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa'yo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa'yo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa'yo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Harn, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa'yo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa'yo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita na po channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mayna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita na po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita na po siya. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Baro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan. Sa mga taga Southern Leyte, ingat po kayo dyan. Sana magkakuryente na po. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita na po sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa'yo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynal Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like mo at pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.